Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Sa tubag or lecture type nga mura mo magpulihanay mong duha nara na ninyo or magbahin mo nga aning una tintay na upat ka pagsupak tagduha ka pagsupak pwede ginganaon ninyo nara na sa inyohang mga kamot o mga inyong kaalam ang unsay pagabuhaton. So mga mangutana ka gabong nag-prepare pa si Padre mga pangutana clarification. Pwede karon na magbunot-bunot. Pwede na po. Kaya ato sang papahawayon kadiyo po si Padre. Okay na di ba, Pads? Okay, kaayo daw. Sige. Ang kato lang mauwahi. O, good. Ilaha, good. Yung last topic. Isa ra ang waa. Ano ka dyan sa pag-open? O na dyan ni. Okay? So, tagduha ni ay isa ra ang kwaa, pero kanang tagduha ni na gisuwat. Ay para meaning ana pangitaon ninyo kinsa imong partner. O activity ko tagaway. O mag-exchanging gift by partner. Oh, wait. Yes, ma'am. Oh, parehas mo topic unya naa na ninyo unsay inyong strategy. Kanang dialogue, lecture type, o kamo bahala. Well, kanang dialogue kay mahog ra manggihapon nga murag lecture type. Or reporting, kamo bahala. Mas maayo po doon na po mo pwede po na open po ang ato ang pag-lecture o kanang kuan nga type. Kanang na personal po nimo nga reflection. Okay? Sige, palun lang ko o kahilo. Yes, ma'am. Oh. Oh. Mrs. Ay, kanang hangyo ma'am, kinsay makadawat. Hangyo lang. Oh, pwede mo mag-exchange. O niya, doon lang mo nahok kung unsa na yun ang inyong final na topic. Topics. Ang kanang, karoon na, mahibawan, kinsay pair. Dili ako ang nagama sa pair. Topics niya para random yun kaayo. Dito siya bias. Kwarit kabuok. O kuwangan, napamantay. Yes ma'am, magpahihagit ka lang. Pero kung nga ay di kadawat ining sobra man sa 40, mamili siya. Siya mamili o gasa. Sugod ata? And then, exempted naman si Ma'am Susana. Okay naman siya, nakatabok naman siya sa malipayong dalan. Ay, why, exemptiray ko na ba? Exemptiray. Okay na siya. Kung sobra pa sa simulation, ang gibuhat daw, ma'am. Pwede ko po kayo exempt, ma'am? Dili, ko na. Wow! Wala. Gusto ma'am Susana, kaya nagkuhan ka siya, ma'am. Indulhin siya iyang topic. Suit yapon sa 20 ka topic, san. Okay, pero gusto ni Ma'am Susana nga mo topic siya, open kaayo. Kay ba ko nag-game rapod kayo si Ma'am. Maganda ba sa itong president? Ayun, nana inyo ng papunta music, no? Malipayan pa kayo kapag Passion Sunday. Murag karoon ng taangay, i-Passion Sunday. Wait up. Ay, nanahadlok kasi. Ma'am, dili, tig-lecture.
Una-una, ragod ni ma'am, nga mga estudyante ni mo grade 4. Topic tayo, topic. Kaya pa, ma'am, Susana. Mubunot ka. Ay, ikaw last. Sige, ma'am. The power. Mawawawat, mabukaan yung mga maisa. Naku, uy, nga mo, mag-nangadlok. Badlok, ma'am. Mag-bina. Kainin ka. Okay, sige. Oh. Topic. Ay, kabagay, di na ginautang. Topic na. Ha? O kanang na'y mo hangyo, kay makigbaylo, samot-sabot lang. Lucy. Samot-sabot lang. Sige. Mura lagi na'y magawa, magipay sa ibang nadawatan. Okay, sige. Bunot. Bunot mo, Joy. Atin mo, Joy. Okay, Brad. Bunot ta. Okay, daghana pa man ni sobrang. Okay, pagigsabot lang, tay. Okay, sige. Dili sa mi mangayo sa inyong final topic karon kay para makasunod na si Father Darwin. Pagigsabot sa mo sa inyong mga kaubanan. Pagigsabot mo kung kinsay makigbaylo, kinsay inyong partner. Sige. Ano ba? Para sa in-advance nga mo, doon na ta dinhi, apil na ang schedule. May 9 makasugod. Okay? Sige na pa mapoy na sobra na pa may wala pa po ka bunot. So wala, para nila na ni. Sila mga salang, wapa no, sila mga salang. Okay. Sige. So, kunay mo hangyo nga pakigbaylo na mo o gusto po kang makigbaylo. Kasi kung gusto nga mag-partner kay silingan ra or magtiayon, okay kaayo. Pag hangyo lang ta, hangyo. Ano na musod ang bargaining. O kuan. Sa modality. Okay. Agreements, mga agreements. Okay, sige. Okay, so, andam naman kaayo ang atong mamumulong karong gabi una. Okay, kay ladyo ko ba ni si Jaog, kulian. So, wala nga, dili na nato na ngayon. Okay, so, paliw ko nga mapahilo na ta. O, tapigil sa inyong mga topic, iapil na sa inyong mga pag-ampo, reflection ron, basig na pa po yung mga paigo, si Padre ron taon-taon, watak na iba, walang, andamon na to itong kagalingon. Okay, so karon, it is with great honor and privilege to introduce to you our spiritual director, the spiritual director of the Catholic Faith Defenders Diocese of Tagbilaran, our chaplain sa bagong Exorcism Center, St. Michael the Archangel, na pagatukuron po dito sa Lila, na nagahimo may ganina o groundbreaking ceremony with our bishop. So, dinagyod ni siya joke. So, tinuod na gyud ni siya. O ato siya ang sugaton sa mga punyo nga palakpakan, Reverend Father Darwin A. Gitgano. So, congratulations ninyo tanan ha. Atong dasigon ang tanan sa masipang pakpak na nakagraduate mo sa 20 topics nga kada Bernis to no? Kada Bernis. Unya, salamat kayo kay inyo kong gipaabot. Kay nag-meeting pa mi sa team kay na mga instructions si Bishop para sa kaayuhan sa Ministry of Exorcism. So, before ko mo padayon, naibaw naman namatay si Papa Francisco. Unya, manindog ta, mag-ampo ta para ni Papa Francisco, sa kamanamo, sa kamagimaya ka Maria, sa kay Maya Samahan, para sa kapalayang dayon sa atong Santo Papa. Amahan namo, nakas sa langit, tayo namo imong ngalan, mabot ko namo imong gingharian, matuman imong pagbuot ni sa yuta, mayngon sa langit.
Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulan ikaw sa babaeng tanan, ug bulan manusab ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Himaya samahan sa nakog si Espiritu Santo, mahulay nga dayon ni hatag mo, kag Papa Francisco o Ginoo. Ang Ginoo manaakin ninyo, pinutlugikan si Ebanghelyo sa mala ni San Mateo. Ang mga babae, midali pagbiya sa lubnganan, nga nagahadlok, apan nangalipay, ug dagdagan sila, aron pagbalita sa iyang mga tinunan. Unya, sa kalit, misugat si Jesus kanila, ug mingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Miduol sila kaniya, ug mihikap sa iyang mga tiil, ug misimba kaniya. Si Jesus pingon kanila, ayaw kamo kahadlok, at tua ang akong mga igsuon, ug patua sila sa Galilea, ug dito makita nila ako. Samtang nanlakaw ang mga babae, ipilas sa mga sundalo, nagbantay sa lubnganan na mauli. Sa syudad, ug gisuginlan nila ang kadagkuan sa mga pari, sa tanan nga nahitabo. Unya kadagkuan sa mga pari, nagigtagbo sa mga punuan sa mga Hudiyo aron paglaraw sa ilang buhaton. Ug ang mga sundalo gisobornuhan nila og daghang kwarta ug gingnan, ipanugilo ninyo nga ang sa pagkagabi ang iyang mga tinun-an miadto sa lubnganan ug ikawat nila ang iyang lawas samtang nangatulog kamo. Ug kung kini may baw-an sa gobernador, kami nay mag-igo, magsulti kaniya. Wala nay kamoy angay kabalak-an. Ginawat sa mga gwardiya ang kwarta, ug ilang gituman ang gisugo kanila. Ang tugayod karon mao kini ang taho nagipakaylap sa mga Hudiyo. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Balik-balingkod, mayong gabing inatong tanan. Ug sa atong mga presidente, singani mo Brad? Atoy Clarin, tag-iya sa lungsod sa Clarin, no? At taga dito bugo, no? Sa bugtong bod. Salamat kayo, Brad Atoy, o sa itong mga opisyalis, na bag-o, unya puhon at gahan na mong schedule na mo sa market preaching dito sa asa pumasign. Kay sangyawon tamog merkado. Ngayon mo kahadlok. Ningon na nga ito, Ginoo, nga sa mga tao, ayaw, ibang mga unang magsasangyaw sa pagkabanhaw ni Kristo, dili lalaki, mga babae. Now, ang mga babae midali pagbiya sa lubnganan o nangahadlok. Diba, nahadlok sa mo pag-ingon ako, no? Apa nangalipay o nangagan sila aron pagbalita sa iyang mga tinunan. Bright. Wow, bright man yun ang Ginoo. Kaya nga naman, ang mga marites, good, mga babae man. Wa may maritos. Ano yung maritos? Marites mo yun na. No? Nag-uban po sa Mirasol. Nagkabita ng inyong pagkamarites ron. Ang inyo ng imarites, ang pagkabanhaw na sa ato Ginoo. O ang iyang pagtulunan na makahupay sa atong mga panghupaw. Amen! Muna nga, ayaw ka mo kahadlok. Kung nag-ingon ni Jesus, si Jesus pingon kanila, ayaw ka mo kahadlok. Atuan ninyo ako mga igsuon o patua sila sa Galilea o dito makikita ako nila. So nini, ang mensahe ni Kristo mo akong ibalik ninyo. Ayaw mo kahadlok. Na-inspire po ko sa mga bata, akong gi-share gani, more than 100,000 ang views. Cute gani mga bata. Itong bata nga laki akong gi-share. Nalingaw ko, nagtanaw. Ako lang ipakita ninyo para ma-inspire mo. Sa baboy. Himos kita naon. Narara. Ipakita ninyo. Okay, masagot si Jesus, no? Pakanon ka niya, giinlo na. Kanang giinloan niya, wala na igugaw. No? Sagot siya. No? Sagot na siya. Oh, kung masagot siya, gisuot man sa buhat 10-15 nga
Ayaw ko na nga hugaw ang gihinduan sa Diyos. So nga bawal man tamo kawag baboy, nga gihinduan naman na sa Diyos. Sa Old Testament, giisuwat nga hugaw ng baboy. No. Pero sa New Testament, katong giingon ako nimo sa buhat 10:15. Ayaw ko na hugaw ang gihinduan sa Diyos. Therefore, himlok na therefore, pakanaw na taniya na. Diyan sa may masulti nimo sa mga CBT Adventist nga dili pa man jud ron mo kaon og baboy. Ang tanon na muna ko. Nganong di man bumukag baboy. Kay para nila, anak hugaw man sa mata sa Diyos. Basaha ang Biblia, mga inday-gunday. Basaha. Isuwat ba? Hatagin ni Roberts. Buhat 10:15. Isuwat ara. Kinsa may nagtundo di mo na. Ano siya? Magalingaw ba niya? Dahil nagtag ako. Yun siya nga. Daghan. Siya lang. Nakita na ko ang daghan pang ma-inspire na to na ibatan on the ray, no? Nga, ato silang tudluan, samtang bata pa sila. No, dili lang gud ingon nga makiglang tugi, kung dili, makapasabot sa atong pagtuo mo na yung pinaka-importante. Nasa Facebook. So, ato ning tudluan, kamo, na na-inspire na karon, ani mga bata ninyo, yun yung tudluan. Kung niya, pinaagi niya na, madasig sila. Kay, batanon pa sila, hindi lang sila duwag email, no, Facebook. Kung dili, nandiyan sila nakatunan. Karon, ako i-share ninyo, kining gikan ni atong usa ka CFD, kuya po ng CFD ha, kay, paanjud siya sa mga languages, linguist, no? Mo siya Hebrew, kay mo siya Greek. Laigo ni siya. Professor po ni siya sa seminary dito sa Iloilo. Si Bro Dwayne Cartujano, no? Usa po nga idol nako nga makapalawom po sa atong pagtuon. Kay matud pa ni mo hulong sa pagbasa, no? Kanang inyong manual ron, basa, namoy wa masabti, mo nang naamoy sila si Brad Sherwin, sila si Sis Jeril, o atong mga presidente, kay masabtan na nato kung magkinabangay ta. Matod ba ni St. Augustine, read, in order to lead. No? Si Ma'am, no? Sa una, gamay pa ko, ali ko dire, no? Antod karon gamay yapon, no? Kauban man ako si Brad Alvin Agupita. Hindi ba? Unahan ba to? Unahan, no? Si Brad Alvin Agupita. Dito, no? Brad Alvin Agupita. Manambong na mo. Kabuok. Nga ako itigbasa ni Brad Alvin. No? Kay, tingin siya, basaha. Mateo 16:18. Ako itigpakli sa yang Bible. Si Brad Jerry Lupasi. No? Inumdum mo katote. Dadong istaka nga diigo na isang oras. Ibuok adlaw. Kay studios pang ito sa Bradadong in town. Namatay ni Ning Duha. Si Felix Langit. Ay, numdo ba mo Felix Langit? Adarni. Si Brad Oscar Adarni. No? So, karon nagbunga na jud ang ilang kakugi na nidaghan na jud niya. Hindi lang na-inspire na to ang Diocese of Tagbilaran, kundi ibuok na kalibutan. Kaya ito nang gigamit ang social media. Mo nang gigamit ang social media kay wala tayo radio station, o tayo TV station. Ang Katoliko nga simbahan, diocese na to, wala tayo TV station, wala tayo radio station. Wala tayo gasoline station. Ang uban 24/7, doon na sila radio station, doon na sila TV station. Mo nang pinanglan nga itong gamiton, ini mga moderno nga teknolohiya aron ma-inspire pa nato ang daghan. Karon ang iyang kinidamay ng mutanan ng pari kay di ba ecumenism man ta. Yung sa mga pag-reconcile na to aning ecumenism, di ba ni panagsumpaki ning ecumenism kana bitang panag-amigo sa laing pagtuo nga kining apologetics combative banjud. Nangutan na si Father Gerald Lacson.
during question and answer, Reverend Father Gerard Lacson asked me how I could reconcile apologetics and ecumenism. Because what ecumenism promotes is unity. While what happens in apologetics is debate and tuge. Isa mayong rason, no? I am grateful for that opportunity Father Lacson gave me to explain to him thoroughly about apologetics and ecumenism. Ano nindot kayo niyan tubag para madasig mo ba? Ano yan tubag? First, we must know that apologetics should not be confused with polemics. Sabi ng polemics, kita radyo, sakto. Tamo, puro mo sayop. Anong yun na ba? No? Kailan bitong ato yung ining ang polemics kanang magtinguha ta, ngaway lang dyan ta, aron ato silang mada, ang dili ngon anak, ang apologetics. Apologetics, contrary to some misconceptions, is not about being defensive. Polemics, defensive ka. Hindi nakakita sa nindot niyang idea, nindot niyang suggestion. No? At, salamat sis. It's not about being defensive. Mabito na nga sa atong karong April 30, akong ipang-invite ang mga pastor. Kabantay mo na natin bagong procedure. Sila'y akong pastoryaon. No? Kabantay mo? Atong last na to nga Bible rally, sila ang taas ka istorya. Gaan ko 7 minutes istorya sila. Inya pang tanon po. Igor ko na mati nila. Ara naman ko sa conclusion. Mao ni itong tubag sa itong pinagda. Ganahan mo sila kay napamati. No? So, muna itong gipa-express sila, bisag di ko ganahan, nangatangki sila sa simbahan, saan lang nato sila? No? Yan, naata na mati. Dili defensive kay, kasi karon di man patingugon na tinuan. Sayop ka! Bugo ka! Ang imong ining IQ below sea level. Diba? Defensive ra kay ta? Diba? Ang apologetics, dili siya about being defensive. Okay? Hindi kayo pagkatubag niya. But rather about clearly explaining the faith. Masa rin ang apologetics? Clearly explaining the faith. Nato pa, ang tahas na to ini, maka-explain ka sa ato faith. Hindi man ta ka-explain. Yan, nung doon na mo yung mga santos. Yan, nung doon na mo yung cross. I-design na panday. Hinahanglan, ang ato faith, reasonable yun na siya. Grounded by reason. Manang magtuon ta. Hindi kanya pag-explain. So, ang apologetics it is about clearly explaining the faith. It is the reason of our faith. Diba? Karon, gi-explain na to the faith. Kaghan kay namalik, diba? Oh. Atong gitubag, atong akong pagdibati ni Ramil Parba. Ang akong tuyo ato not to win arguments, but to explain more clearly to the people of God. Manang, relax na kayo ta. Sa atong debate, we should base our arguments on logic, not on emotion. Pag emotional ka, ito lang yun pag-argument. Emotional ka, wala itiman iha, kung sige tagbasa, iban ini, mahimo kang logical. Dili ka mabankrupt sa right reasoning. Kabantay mo, personal na mo, mga atake na mong personal sa pastor, mga atake na mong personal sa inyong kadialog, sa inyong mga relatives na dili katoliko, it is a sign of bankruptcy of right reasoning. Gusto ko, di mo mabankrupt sa right reasoning. Okay? Pero paningkamutan ako nga, bantay mo before ko makik-dialogue o debate sa lain tinuan, di ba mo, magpatudlo ko sa mga karaan na una na kong CFD. Naman, the more you listen, the more you receive or obtain adequate information.
Kaya bang dili half-baked information. Kung nagkabatay mo, ganong confident ko ni atubang ni sa mga INC atong time 2017 to, no? Mga 7 years ago, no? Ganong niwang kayo, si kaligog dagat, no? Atong time, no? Kanya, diba mo, ganong na-confident ko niya, kinamati ko sa mga nag-una nako. Napatudlo jud ko sa mga nag-una nako. First time to nako nga formal debate. Yang akong kaatbang season defender of Iglesia ni Cristo. Season. Atubang na niya daghan kayo Luzon, Visayas, Mindanao. Yang ako first time jud to. Ganong nahimo kong ining season kumanubag because I listen to the season CFD. Kung sa may mga possible nilang atake. Honestly, kung kabasa ito mga libro ngayon da. Nangabot sila si Brad Wendell Talibong, si Brad Eric, Father Fran, no? Father. Dibati na mo, Bernes. Nangabot sila Merkules. Daghan kayong libro. Brad Wendell, pilat ko kasako nga libro. Si Brad Eric Romero, pilat ka ba? Ganag ko kayo. Ikaw, usahan pa na kung una na pila naman ka. Adlaw. Iko, dili na ko magtuon, ana. Kamoy sweet to, ana, ipasa lang na ako dayon. Ako na basahon. Ito ilang ipamasa, ako to. Ay, saan na pasahon na ni? Yan na pa din. Ilan na itudlo ang basahon. Unya, gingnan ako ang mga CFD, kaya ikutulo kalikon nila nga argumento about true church. Kana rang tulo akong gamiton. Tulo na kalibro, ilang gihatag. Ano ganit dito nila padag, likpon kini para nila. Yan nila akong gamiton. Kamu na'y bahalag basa na inyong libro. Pag ba nagbasa na kung parte ng naghana? Kamu yung sweeto, itunol na ako. Kung manuroy na ta. Manuroy na sa ito, ani, Bishop Abet. Relax na taron. Ay, ibati naman rong Bernes. Oh. So, Merkulis sila, dora kagabi imi nagtuon, Merkules, ilan ang mga argumentation akong ipaminaw, possible questions, ang among gitunan. Iko, tulo na dyan kalibro akong gibasa. Pero tulo, ang pinakalig-on. Ako na bahala, kuan ako dito. Pag present ako, mauna tulo kalig-on nilang mga atake, mga kisunan, itong tubagon, affirmative defense. Mauna ilang kutloon, mga kisunan. Anang libro nga na nila. Nabasa na ako na. Ito lang, ginabasa. Anang tanang libro ni Brad Witt, kapatid. Ramel Parba. Nabasa na ako na. Putla, kaya akong padayunon. Sila ginagabasa. Di na ko mo basa ng inyong libro. Amoy swito sa ilang putlon. Amoy swito, kaya nauna pa muna ako nga safety. Tanawa lang kung sa libro ilang ipasa, itunol din ako. Inipasa, di na, basahong parba. Yan naman, sila may swito sila mga libro. Nasa'yo wala lang gamay, no? Tanan, ni mong libro! Nagbasa na nga to! Swagot yun. Pero ito na ko mabasa. Basa ni mo nga. Kamay na kaing oras, kamay na kaing adlaw. No? Kunya, focus lang sa usa ka single idea about true church. Wala niya, ano man to? Tinawag na ko ang mga parokyano na ko, kuul kay sila. Hatlok kay sila. Father, okay lagi ka, Father. Tindahan ng Iglesia ni Cristo. Nya, 2 kilometro, double parking, nadagtok kay mga sakyanan. Nabalaka ang taon ako mga parokyano, Father, itanaw nila sa bagang duot mga Iglesia ni Cristo, pulbaan na sila. Father, okay lagi ka, Father. Nag-uul ka emi para nimo. Kung ano nag-uul, bago paglikong ni mata. alas 3 among debate, natug pa ko. Mata po 2:30, gitawagan ko sa ko, Father, alas 3, stop it. Indot kayo kong to, sa oras to nga ni huway ko, para relax ko unang-una. Pero tingguula dahil sa ko mga parokyano. Pagkakita nina sa libuan ka mga iglesia nga nagpanon pagsud sa venue. Ako siyang ingnan, relax. Maunan ni ang sakto nga panahon nga makatudlo ko
niining bagang duot sa mga irihis niya Katoliko ni kanian. No? O tungod niya ito, parang ayaw yung kahadlo. Activate your faith, not your fear. Pero yun na to ang tubag ni Gwen. Sa nindot kaayong reconciliation sa ecumenism and apologetics. Ningon siya, I will repeat what I said in my talk. Apologetics and ecumenism are complementary, not contrary, not contradictory. Nindot kayo ni. Apologetics and ecumenism are not contradictory but complementary. Kabantay mo, relax na ko, yung akong spirit, yung akong gida is ecumenism. No? Respect, yung love, compassion, o man na. Kasi may maka-unify na to. The truth, only the truth, not the lie. No? Hindi kayang mga words na gigamit. Matod pa niya, respectful apologetics does not contradict ecumenism. Respectful apologetics does not contradict ecumenism. Provided we as much willing to listen as to speak. Isa ay, mas kusog pa ni tabi, kaysa namate. So karon kita mga CFD, labi na kamong bag-o ni graduate, the more ta mamati before ta mo tabi. Muunay akong kasinatian, di ko musapaw, sa lamig na kay itubag. Kaya naman, the more ka mamati sa atong mga pinanggak na igsuon, the more sila makasabot. Kuwang sila sa pagpamati. More pastoral ang atong approach karon. Dublit ang mamati sa mga lain-laing pagpuo. Na human ana, human na ka, Brad? Ana. Ako na po yung itubag. Una, gitawag respectful apologetics. E usaon man ako, pagkasinaptanay ani, kung puro ta ng gising gitay, tayot ka, utro bukang sa'yo. O yan, mutik, musyabaw man ta, ang kamatuuran, pati naman nandiyan ang liguna. Di ba? Namatod pa niya, yun siya, one of the tasks of apologetics is to explain the Catholic faith. And every Catholic who participates in ecumenism should have knowledge of his Catholic faith. Diba naman na yung mga ecumenical dialogue. Kung sa kinahanglan, anak, kinahanglan, before ka mahimong ecumenism, makidialogue ka sa mga pastor niya, makasabot sa mong faith. Di, takilid ka mong Katoliko. Kinahanglan, mo appeal ka sa ecumenism, the gathering, nahibaw na ka sa imong faith. Yung pananglitad, pangutan, on ka nito, ganun naman mo Santos. No. Ada, no. Oro po nag-udlos ka tigulangan. Nyasa mo na mamasa sa Biblia. Tiktok ang mata. Pinoon din eh. Nasunod adlaw, ni bitaw sa pagkakatoliko. Yan tumag, bitaw no? Bitaw no? Yung mo na initabo. Kinahanglan, ang mo participate sa ecumenism, kinahanglan naka-appreciate siya faith by increasing his or her knowledge. As Cardinal Advincula said, Cardinal Advincula ha? Cardinal sa Diocese of Manila. How can you participate in ecumenism if you do not know your Catholic faith? Inaghan naman niyon, nag-apil-apil ecumenism. Kung kita Katoliko, mo-apil ka dito, mangurus yun, kay Catholic man ta. Pili na offend sa uban. Ano man, kung inigpray na to, di na po ta manguros, questionable na ka. Ano man, manguros yun ta sa nasamahan sa anak, sa Espiritu Santo, Catholic man ta. Kanang nititigay mo lead. O prayer niya na ay mga dili Katoliko, anak, dili na offend nila. Kaya mauna atong faith. Diba? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Katoliko ta. Una atong faith.
Unang, dili maayo nga mo apel kag ecumenism, mauo na gani ka manguros. So, dili lang siya ko manguros, kinarabay Muslim diri. Narabay saksi ni Jehovah. Narabay Mormons. Di na po ko manguros. Natakdan na ka. Di na ka Katoliko. Protestante na ka. Nagaroon, panayin ka. Ingon siya, second, apologetics and ecumenism are not contradictory because our church promotes both. Nag-promote sa ecumenism, nag-promote po sa apologetics. Ayaw na sumpakia. Kaya ang church fathers na to, nag-promote both. Unang kamaturan. To defend the faith, this is one of the tasks of apologetics. To defend the faith by giving clear explanation. This is one of the tasks of apologetics. We can read this in the Catechism of the Catholic Church 1285. Nabasahon na? Ang CCC 1285. Nabasahon lang. CCC 1285. Atong basahon yun, share mo, nindot yun ninyong i-quote ang Catechism of the Catholic Church. Ingon din sa simbahan, napod sa Lumen Gentium chapter 11. Lumen Gentium, a dogmatic institution sa document sa Vatican II. Ingon din ang Catechism of the Catholic Church, baptism, the Eucharist, and the sacrament of confirmation together constitute the sacraments of Christian initiation, whose unity must be safeguarded. It must be explained to the faithful that the reception of the sacrament of confirmation is necessary for the completion of the baptismal grace. Ito, wapa ka makumpirmahan, di pa complete yung baptismal grace. Iniduol na ko ganina, ilan may mo edad, bro. So, para ba ko makumpirmahi, Father? Yung edad almost 50 na. Yung mong asawa, tsaka makumpirmahi kay civil wed man sila. So, kay baw mo, wapa makomplete ang inyong wapay completion sa baptismal grace. A sacrament of initiation maning tulo. Baptism, confirmation, and Eucharist. Okay? Sacrament of initiation. For by the sacrament of confirmation, the baptized are more perfectly bound to the church and are enriched with a special strength of the Holy Spirit. So, di mga anak ninyo, kung wala na sila sa age of reason, pwede na sila makumpirmahan. Ay, napaabutan na requirement sa kasal. Okay? Hindi na siya requirement lang sa kasal. Need yun na sa tananan to para maka-receive the completion of baptismal grace. At ayon, sabi ninyo, kada-adlaw ko makatun sa Catechism of the Catholic Church. Manang example, mag-search mo about baptism, i-search lang ninyo na anad dito mga document sa CCC. Mag-guided na to. Salamat ng mga modern technologies. Sunod. Hence, they are, as true witnesses of Christ, more strictly obliged. Gigamit ko rin? More strictly obliged. Di nilang ang mga pare, itajud tanan. Nga binunyagan o gikumpirmahan. So, dili dyan ni siya invitation, ha? It is a directives by the church. Yun siya. Hence, they are, as true witnesses of Christ, more strictly. Dili lang kay strictly, obliged pa dyan. Grabe na, bugat kayo naman. Manubag ba itas Ginoo ni ko na natubata? Hey, sugo dyan ni sa simbahan, din siya invitation. Katong tanang nabunyagan, katong tanang nagkumpirmahan. More strictly obliged. Grabe, no? Nindot kayo mga language sa simbahan, no? To spread. Sa? To spread. And defend the faith. Not only to preach and to defend our faith. Kung nag-ining inyong pagkasiipdi karon, mao ni concrete na tupad sa
sugo sa kuman sa itong Ginoo na itong tanan. Ito, pagpakan ka mong tanan. No? Yung saon na ito, pag-defend na ito faith, by word and deed. Usa kay by word naman. May labot ng deed, Father. So, tinuod yung pagdepensa na to, sa pagtuon na to, atong gisangyaw ang pulong, ug ato sad kagituy-an ang pulong. Una nga dili na tamingon, Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Ebanghelyo nga sumala ni Brad Atoy. No. Nga naman ang pulong sa Ginoo na incarnate na sa atong mga buhay. Amen? Ebanghelyo nga sumala ni, sa tingnan mo tayo. Ha? Nobing. Hindi lang kasi sumala ni Marcos. Kaya ang Ebanghelyo ang gisaysay ni Marcos, naana si kinabuhi, Brad Atoy ni Sis Nobing. No? Amen? Ipadayon ta. Laro kayo na, ha? Kinaklaruhan kayo na. Karon padayon ta sa gisulti ni Bro Dungen. Yan pong i-quote ang canon law, ito basahon ko po, 229. Ako basahon. Ha? Manang nga, atong kutluon ni kay-document siya. Ningon, lay persons, okay? Amo, hindi pare, layten, have the duty and the right to acquire knowledge of Christian. Duty dito siya. No? Pila man mo katuig nag-study sa high school. Pila man mo katuig nag-study sa elementary. Yung pila raman mo kaadla. Oh. Pila mo katuig nag-study sa Christian faith. Busy ka din. Busy. Abi ninyo, katong nag-retired nga principal, nga siya nga father, naghanag kog masteral, apil man siya sa CFT. Naghanag kog degree, other doctorate, pero father, sayang. Yan ang father, wak ko'y panahon sa Catechism of the Catholic Church. Yung kini, napaw pa sa human knowledge nga akong na-acquire. Sa, Father, I'm so blessed. Before ko namatay, nabasa na ko ang pagtulunan sa simbahan. No? E karon, ihalad na nato ito kinabuhi ni ini. No? Hindi na mo? Gamitan niyo Facebook. Ay mo kauwaw. Pala nag-usa ka buok ni tanaw ninyo. Ako, lipay na ko. Akong audience sa una, sa 16 years old pa ko, si Papa rin usa. Paminaw. O na akong topic. Bunyag akong topic. Ako audience, usar ka po! Yes, Papa, okay na doon. Akong inos Oscar Adarme, palikturon ka na ko dito. Pag-lecture na ko dito, kapasan mo ko Oscar. Sa doy, ang audience yun ako, usar ka po! Ano kinumdum na ko? Di-apil na ko si Lulo. Dali, panglingkod mo na. O na akong topic, Papa. Diskasan ako si Mama, si Lulog, si Papa. Nabuhi pa ko Lulo. Sangiyaw mo nila doon, ha? Una nga, akong challenge ninyo, gamitan ninyo ang social media to proclaim, not your words, to proclaim His words. Amen? Balag, usar ka bok, naminaw ninyo. May nanigay na usap, pagtanaw na ko si Papa, sa wish mo. Lipay na po ko. No? Lay persons have the duty and the right, duty dyan ha? Have the duty and right to acquire knowledge of Christian doctrine. Lipay na may kay. Kani mga safety na to. Sino nagwali sa merkado, wali sa yan na naman wali lain. Okay, debate na tong driver sa tricycle, driver sa balhabal. Kida na sila yung knowledge. No? Una nga, panggawas yun ta. Pili lang ta dinhi sa sud sa simbahan, sa conference hall. Akong challenge ninyo na adyan mo yung regular nga mag-dairan mo din, mag-practice mo din, ano mo mga assign nga topic. Yan naman, ang pinaunahan na dyan na. Sa una, ako may tigbasa, kaya naman makate, ako may tigbasa, Brad Alben, giingnan mo kong Brad Alben. Yan, sunod, buwan. Sa kabuwan yung gatang na ko. Sa kanal, Brad, ikaw na speaker sa Bible study na to. Sa noy, malukoy taong ka na ko, noy.
Kontento na kunoy. Kay manggiuwawon kay ko sa una. Bisa makakita na ko akong mga maestra sa una, di dyo ko mo hands up. Nga naman, inauwawan yun. Manggiuwawon ko, di ko ka maumot tabi. Wa dyo tanan. Yang ipugos mong Brad Alvin. Musugot kag sa dili, ikaw ang speaker sunod buwan. Nia ang atong schedule. So, may topic ng gano'n. Uy, ang iyo, tampo ni mo na. Mukurog dyan ko. Ato bangas mga tao, mukurog ko. Unya, paningto na kong kamot. Magkurog-kurog. Gano'n. Igo, rapotik basa na. Kontento. Just imagine, ang akong kagalingon dahil gilimit na ko. Ang Ginoo dahil dunay plano unlimited sa ako. No? Una nga yung bagunaw-na nga, taas na mong edad, ihalad ang tanan sa Ginoo, nabilin yung edad. Amen! Why tiguwang? Why uwahi sa pagpagalagas Ginoo? Itam tanan, kanunay nagsugod. Amen? Ayaw pag-iwan na puti lang na kung buhok, pader, pwede pa rin. No? Pwede kayo si Abraham. Tiguwang na gitawag sa Ginoo. Okay? Dayon. Appropriate to their capacity and condition so that they can live according to that doctrine, announce it, and be able to defend it if necessary. Laro kayo, no? Well documented yun na. Dili na ato-ato lang. Kung dili na adjud na yun ang lanon yun. Nyamatod pa niya, the early fathers who are usually called the apologists would include Saint Justin the Martyr, Athenagoras, Tatian, Theophilus of Antioch, the letter to Dionysius, author unknown, and a number of other 2nd century writers whose works are lost. Nangawa na ilang mga sinulat. Clement of Alexandria and Tertullian, writing in Latin, also wrote apologetic works. Ito pa, sukod yun sa sinugdan. They were mainly trying to explain something about what the Christians believe, and they did for the benefit of the pagans who thought Christians were subversive fanatics. Ilang label ang mga Kristiyano nga fanatics. So, naningkamot sila na ilang i-explain nila faith using reason. So, ang reason it is not contrary to faith. Pinaagi sa reason, pinaagi sa rason na to, ma-explain na to pag-ayo at faith. Unya, udugang ato faith, nga naman na-explain man na to ato faith. Kapit ba ko mahimong baptist? May ganit as Brad Alvin agupita. Si Brad Alvin, may nagsakay-sakay na ko sa iyang motor. May discuss siya, may manglupad may usahay, no? Si Brad Alvin, kay maratulon usahay, no? Di na usahay kanunay. Sabi, nag-usog padaga ng mga sakyanan. So, ecumenism means that Christians of various churches and backgrounds try to understand each other's faith in sympathetic and charitable way, not to badmouth each other. So, likaya na to ang badmouth. Bagwa-ba. Sabot, dili ta mo sultig mga di maayo sa sag-usa na to. Bad words. Bad mouth. So, muna ang ecumenism. Ang ecumenism di ay atong sabton silang faith, unya, sympathetic and charitable way, not to badmouth each other. To understand their backgrounds, to share our faith. Ang ecumenism dahil ni-promote na sharing our faith. No? Aron, kung di ka mo share sa faith, the context of the spirit of ecumenism, mawa ang atong identity. Okay? Anong ni-share sila faith ang mga protestante, mao na ilang identity, mao na ilang doctrine. Anong mo share puta sa faith, mao na itong identity. Kung di ka mo share sa faith, muna gitawag og error of Arianism. Sama na siya. Mawa ang atong identity. Kinalan mo share sa faith, mao man atong identity. Dili na offend sa ilaha. Mao na akong identity. Musimba ko,
Kung sampit ko ni Mama Mary, mag-rosaryo ko, maunay akong identity. Kaya kung di na ka mag-rosaryo, tungod kinailang tinuan, o dili na wala ka ma-promote sa imong identity as Catholic. Katapusan. Ngayon si Gwen. Third, in order for each archdiocese and each diocese to ensure that what apologists and apologetics ministries do in their area is not polemics and does not contrary to ecumenism, the clergy should guide this and place a spiritual advisor in each dioceses. Kung doon ay mga CFD, ingon si Dwen, inahanglan katungdanan sa mga pari or obispo, ang point niya o spiritual director. Aron ng mga CFD, dili nila i-contradictory ang ecumenism, kaya naman complementary sila. Okay? Klaro kayo, no? Ano may mga words, ecumenism, ani, ma-widen ang atong huna-huna. Nag-explain ninyo, muna na po mag-theologian nito. No? Imugamit mo mga terminologies, nga, pag-upang manina mo. No? Nga, pinaagin ini, malawom ta. No? Dili talabaw sa uban, kundi pinaagin ini, at abangan natong uban, nga mo isa ta sa level of knowledge and intelligence, dili lang ta, yan sa ordinaryo nga mga sabot. Napunta mga practical, pastoral, intellectual aspect. Kaya, study without understanding is vain. Ito? Study without understanding is vain. No. Understanding without study is dangerous. Asa man tayo? Unang ato ng dunganon ang duha. Reading and comprehension. No? Kato pa, nagsira kang basa-basa, wala po yung comprehension. Basta, diba? Sa munang natin mga kauban, na may mga professionals, po uban nga, naglisod sa pagsabot sa mga terminologies, makatabang ta sa usag-usa. Unya, ayaw mo hunong sa pagbasa dyan. Nya, samtang nagmasa mo, daghan kay mga insights. No? Unang guided ka with the Catechism of the Catholic Church, with the documents of the Church, with the Church Fathers, and the Bible. Okay? Bible, Magisterium, and Traditions. Unang source of truth nga atong gisangyaw. Dili lang Bible. Okay? Kung Bible lang, ada ka ng Protestante. Kung kabantay mo, ang unity sa simbahan, nakasayang Magisterium. Tumingon ng obispo, wala mo sa pag-anda. Yeah? Living Magisterium, ang atong sa tupapa, mga obispo o kaparian. In line yun na sila. In communion to one another. Unang, di sila masayop, basta, ang itasad, di po ta masayop, kung in communion ta sa hierarchy. Ang hierarchy po di masayop, in communion to the people of God. Ano siya? Because the church is not dominion. The church is communion. Indot kay image, no? The church is not dominion. The church is communion. Bosad na, ang gusto na kong masabtan ninyo, itasang safety, the church is not, the Catholic faith defender is not dominion. It is a communion. We learn from each other. Sa mga ordinaryong member, we learn from each other. And by learning from one another, wala si Pope Francis, pag-arin niya, o man sa ka-experience o bagyo. Pag-arin niya sa Leyte, kaya kay bagyo, nainom ba ito? Ingon din si Pope Francis, why bagyo na kung nasinati dito sa Argentina? Kining bagyuha karon, mudayon dito sa Leyte, kay mo ni akong gianhid dinhi. Kining bagyuha para ni nako. Kaya naman, ang iya ganing wali nga, gi-prepared wak niya, dayon na, o wali. Kaya naman, reality is better than ideas. Nasa to? Ingon si Pope Francis, nato gi-prepared. Pero, paano to? Spontaneous sa tiyang wali, wala siya mubasa. Ano man, nausab ang iyang yan siya nga, para ni nako. Kay daghan kong nakatunan sa akong pag-andi. I am here not as a teacher. I am here as a student. No? Ninduta ka, no? Yan, yun ana ang mga leader na to.
Kita po ganaan sa kuan. We learn from each other. Okay, there's no monopoly of knowledge. No? Anang simbahan, synodality. Anang rich kaayo si Pope Francis ni Ana. No? I hope inyong i-appeal sa mga pag-ampo ang atong mahal na Santo Papa sa inyong pagkatug karon. Daghang salamat sa inyong pagpadayon, sa pagtuon, kay sinugdanan pa man ugma pa der, sinugdanan gyapon. Mingon si Pope John Paul II, we study every day. Kaya naman kada adlaw kung muno nakagbasa wala kay nindot ka inspiration. Kung padayon tas pagbasa, padayon tas pagmamantiay, pinaagi ni mo samot kalig-on Catholic Faith Defenders dinhi sa CFD Aurelia Chapter. Congratulations ninyo tanan ha! Atong pakpakan na Ginoo. Atong pakpakan sila Brother Sherwin ug si Sis Jeril nga ug atong mahal nga pura paroko Father Arlims Limokon. Atong daas pa sa pangpakpak. Nako mong ibalin sa atong MC. Okay, so karong taknaan, atong tagaan pagbalik si Father Darwin. O usa ka kay tapos sa maluya. Dili maluya. Kay gitanan jud ka. Unayan jud ka doon dinhi sa tuong pare bisan sa kabisi sa iyang schedule. So gipaibaw na to si Father Arlims nga naa siya niya. Gikan ko ba sa tulo ka week mas napay isa ay tulot upatanan misa ni Jaron. So mo to nga gikapoy inta matay apil na to sa to ang mga pagampo si Father nga isayahang panglawas o makapadayon sa iyang mga buhat sa pagkapari. O karon kanang isa tong magpa-bless o mga religious items napats. Pwede gani sa atubangan ibutang. Ana sila. Ana ra ko na ninyo. Sorry. Okay, so isa tong mga mapa-bless, water, oil, incense, salt, o mga religious item. Napot niya, after ani, usa pa jud ko mangayo sa listahan sa inyong topic, pahinom-dom lang. Wala man, video na lubayan. Okay, so natay, question and answer with prizes. Gikan sa akong Father Darwin. Wow. Kadami ba, oy? Akanas kapilar mo kag mabahin na ni bro, maapod na ni no? 30 ra, ang first 30 ra gid ni. Sige na katong wala pa scapular kay nanhatag na. Mas scapular. Katong wa lang. Katong plastic siguro ito ilisa na. Naman na. So now to bless ang inyong asin lingkod lang mo. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. The blessing of salt. New creature of God, salt, I purge of evil with the living God, with the true God, and with the holy God. By the God who ordered you through Isaiah the prophet to be cast into water, to cure its unfruitfulness. Be thou purified salt for the health of believers, giving soundness of bread and salt to all who use you. In whatever place you are sprinkled, may phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him. We shall come to judge the living and the dead in the world by far. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that you would die in your goodness to bless and sanctify this creature of salt, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit, through Jesus Christ our Lord. Amen. The blessing of water, you creature of water, I purge you of evil in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, Lord, the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him, together with his fallen angels, by the power of the self-same Jesus Christ, our Lord, who shall come to judge the living and the dead in the world by far. O God, for my salvation, those dispense wondrous mysteries, with the efficacious sign of water, hearken to our prayer, bring forth your benediction upon this element, as we consecrate with manifold purifications, with this nature serving and expelling demons and curing diseases whatsoever. It sprinkles in the homes of the faithful, with cleansed and delivered from harm, it such homes enjoy spirit of goodness, and air of peace,
freed from painful and hidden snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that dwell therein be banished, so that they may possess the well-being be sick, in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ. So Lord, may the salt and water be mixed together, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sa gulig kamay salt inyong tubig. The Lord be with you. Author of invincible strength and King of conquerable in power, ever, the glorious treat your young but one who restrain the force of the adversary. Overcome the forces of the enemy, rebel me potent down, hostile influences, frustrate and fearsome will beseech you, Lord. Consider kindly this creature of salt and water, make it honored and sanctify it with the joyous sweetness, forever it is sprinkled in your name, and devilish infection cease, venomous terror be driven afar, but let the presence of the Holy Spirit be ever with us as we implore your mercy, O Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. The blessing of olive oil. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil cast out the demon from you, beget the Father Almighty, who made heaven and earth and sea, and all that they contain. That the Osiris power, the devil's legions, and all Satan's attacks and inclinations be dispelled, driven far from this creature oil. That bring health in body and mind shall he use it. The name of God the Father Almighty, the name of Jesus Christ, your Son and Lord, the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as in the love, the same Jesus Christ our Lord, who is coming to judge both the living and the dead in the world by far. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also the service to acknowledge will please you to regard favorably, and to bless and hallow this creature oil, which by power has been pressed on the juice of olives. You have ordained it to maintain the sick, so that when they are made well, you may give thanks to you, the living and true God. Grant, you pray, that this will use this oil, which of blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy, that it be a means of averting any kind of restitution man, made in your image, and redeem the precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of his serpent through Christ. So Lord, sunod, candles, general blessing, rosaries, Bible, incense, bells, cross, crucifix, scapulars, rosary beads, prayer books, handbook. The ministry he has entrusted to his bride, the church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all religious items, that we will use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Dying that through the blessing you bestow, it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. With these religious items, mightily restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless, unable to... So, okay. So, natay, gamay,